Isang mapagpalaya at malayang araw sa ating lahat, klase. Tayong muling nasa Baitang Pito, Pilipinas sa Timog Silangang Asya. At sa araw nito, ang ating pag-uusapan ay ang konsepto ng nasyonalismo, kasarinlan at pagkabansa. Ano nga ba ang pumapasok sa inyong isipan kapag nasyonalismo ang ating pinag-uusapan? Gayon din ang salitang kasarinlan at ang konsepto ng pagkabansa. Halika't alamin natin ang mga ito sa ating talakayan. Narito ang mga layunin na dapat nating matamo matapos ang ating talakayan. Ang una ay natutukoy ang kahulugan at mga elemento ng nasyonalismo, kasarinlan at pagkabansa. Ikalawa ay nabibigyang pagpapahalaga ang nasyonalismo sa pamamagitan ng pagbabahagi ng iba't ibang paraan upang maipakita ang ating pag-ibig o pagmamahal sa inang bayan gamit ang round robin. At ang panghuli ay nakapagbibigay ng mga salitang may kaugnayan sa konsepto ng nasyonalismo at pagkabansa. Simulan natin ang ating gawain sa isang larong Show Your Love. Ibigay ang inyong mga pamamaraan upang maipakita ang inyong pagmamahal sa mga sumusunod na kategorya. Ang una, Diyos. Paano mo ipinapakita ang iyong pagmamahal? Ikalawa, pamilya. At ang ikatlo ay ang bayan. Ibigay ang inyong mga pamamaraan kung paano nyo ipinapakita ang inyong pagmamahal. Para sa Diyos, tayo nagpapasalamat sa lahat ng kanyang binibigay na biyaya. Para naman sa ating pamilya, ay pagpapakita ng paggalang at pagsasabi ng I love you sa ating mga magulang. At para sa bayan ay maaring magaling. Ito ay ang pagsunod sa mga alituntunin ng ating batas at patakaran na sinusunod sa ating bansa. Ngayon naman, dahil lang sinabi natin, ang pag-ibig sa bayan ay tinatawag na nasyonalismo. Magbigay ng isang salita na may kaugnayan sa salitang nasyonalismo. Halimbawa, pag sinabi nating nasyonalismo, ito ay tumutukoy sa bayan. Sa iyong palagay, ano pa ang mga salitang may kaugnayan sa salitang nasyonalismo? Ilagay mo na yan at isulat. Sa katunayan, ang nasyonalismo ay may iba't ibang mga kahulugan. Ngunit, ang pinakapayak na kahulugan nito ay tumutukoy sa masidhing damdamin. Ibig sabihin, ito'y damdamin na kung saan ay nagnanais ng tunay na kalayaan. Masidhing damdamin sapagkat ito'y nagpapakita ng pagmamahal para sa bayan upang maging malaya mula sa kamay ng mga mananakop. Sinasabi rin na ang nasyonalismo ay isang puwersa. Ibig sabihin, a force o nagtutulak sa atin upang magtikis at magbuklod ang mga mamamayan upang matamo ang pag-unlad at pagkakaisa. Ngunit sa kabuuan, ang nasyonalismo ay isang konsepto na naglalayong maipakita natin ang ating pagmamahal at pagpapahalaga sa ating bayan. Tulad ng sinabi natin kanina, may papakita natin ang ating pag-ibig sa ibang bayan o sa ating bayan. May papakita natin ang ating pag-ibig sa ating bayan sa pagsunod ng ating mga batas. Pangalawa, pagiging isang maayos at mabuting mamamayan. At ikatlo ay ang pag-aaral ng mabuti. Higit lalo na tayo ay mga mag-aaral. May iba't ibang uri ng nasyonalismo at ito'y binubuo ng 4 na uri. Ang unang uri ay tinatawag nating positibong nasyonalismo na kung saan positive or passive. Hindi siya gumagamit ng anumang armas, tulad ng ginawa ni Dr. Jose Rizal, na gumamit lamang ng kanyang panulat upang maipaglaban ang karapatan ng kanilang mamamayan o maipaglaban ang karapatan ng kanyang bayan. Ang ikalawa naman ay kapag gumamit ng armas, ito'y tinatawag na aktibo or active, tulad ng ginawang revolusyon ni Andres Bonifacio. Upang maipakita niya ang kanyang pag-ibig sa bayan, siya naman ay gumamit ng isang revolusyon na nagdulot ng digmaan sa pagitan ng mga Pilipino at ng mga Espanyol. Tandaan, pag positibo o passive, ibig sabihin mapayapa. Ngunit kapag aktibo, nagkakaroon ng revolusyon. Ang ikatlong uri naman ng nasyonalismo ay tinatawag nating sibiko. Ibig sabihin, mula sa salitang civics, sibiko o pagbibigay ng solusyon sa mga problema ng bayan. At ang panghuli ay ang pagpapakita ng ating pag-iingat sa ating kultura, kung kaya tinatawag bilang
nasyonalismong kultural sapagkat ipinapakita ng mamamayan bilang kabahagi ng isang pamayanan at pangkat. At may papakita natin ito sa pamamagitan ng una, pagsasalita ng wikang Filipino. Ikalawa, pagbibigay galang sa ating sariling kultura. Pangatlo ay ang pagtangkilik ng sariling produkto, tradisyon at kultura ng ating bansa. Sa kabilang dako ay talakayin naman natin ang kahulugan ng kasarinlan. Kung may nasyonalismo, ito ay ang proseso o konsepto ng pagiging malaya. Ang konsepto naman ng kasarinlan ay tumutukoy sa katayuan at kalagayan ng isang tao at bayan kung saan ay hindi sila pinamamahalaan ng mga dayuhan. Sa madaling salita, sila ay tunay na malaya. At paano natin masasabi na malaya ang isang bansa? Una, pinamumunuan ng mga tao ang sariling bayan. Halimbawa, ang Pilipinas ay dapat na pamunuan ng mga Pilipino, hindi ng Espanyol, hindi ng mga Amerikano at hindi ng mga Hapon. Ikalawa, sinasabi rin na malayang isang bansa kung ito'y nagtataglay ng pagmamay-ari ng mga ari-arian ng isang teritoryo. Halimbawa, ang Pilipinas ay pagmamay-ari natin ang teritoryo na nakatalaga sa ating konstitusyon. At ang panghuli ay kaya nating gamitin ang ating sariling likas na yaman. Bilang halimbawa, bahagi rin ng kasarinlan ang una, ang pagkakaroon ng pamahalaan. Ikalawa ay patungkol sa ating mga likas na yaman, ang agila at ang sampagita, kasama na riyan ang anahaw. Matapos matamo ng isang bansa ang kanyang kasarinlan ay nabubuo ang pagkabansa na kung saan ay nagiging isang estado ang isang bansa na mayroong apat na elemento. Kabilang riyan ang mamamayan o tao, ikalawa ay ang teritoryo, ang ikatlo ang pamahalaan at ang ikaapat ay ang soberanya. Halika't talakayin natin ang bawat elemento ng isang pagkabansa. Isa sa pinakamahalagang elemento ng pagkabansa ay ang mga mamamayan sapagkat ang mga mamamayan ay isang pangkat ng mga tao na maninirahan sa isang teritoryo. At ang mga tao ay may sariling kultura, kasaysayan na naninirahan sa isang teritoryo. Ang ikalawang elemento ng pagkabansa ay ang teritoryo na sumasaklaw sa geographical na lokasyon at lupang kinalalagyan ng isang bansa. Halimbawa ay pinag-aaralan natin ang latitude at longitude ng isang bansa upang mabigay natin ang absolute location ng bansang ito. At ito'y tumutukoy sa teritoryo ng isang bansa. Kung kaya't ang mahalaga ay ang mamamayan, teritoryo at kasama rin dyan ang pamahalaan. Ang pamahalaan ang siyang namumuno, nagsasaayos ng sistema at nagpapatupad ng mga batas sa isang bansa upang mapatunayan at masiguro na mayroong kaayusan at pagtutulungan ang mga tao. At ang panghuli ay ang pagkakaroon ng soberanya. Meron tayong panloob at panlabas na soberanya. At ito ang nagsisilbi bilang marka na tayo ay malaya mula sa mga pananakop at kaya nating makapagpatupad ng mga batas. Halimbawa, pag sinabi nating panloob na soberanya, ibig sabihin kayang magpatupad ng mga kongreso o ng mga senador ng mga batas sa ating bansa. Ngunit pag sinabi naman nating soberanyang panlabas, ito naman ay ang kakayahan ng ating Pangulo na magkaroon ng mga treaty, magkaroon ng mga kasunduan, pag-uusap at mga memorandum sa iba't ibang mga bansa at international na organisasyon. Ngayon ay talasin natin ang ating kaalaman patungkol sa ating natutunan. Kaalaman, subukin. Tukuyin ang binibigay na paglalarawan sa bawat bilang. Una, tumutukoy sa layuning maging isang estado na mayroong mamamayan at kasarinlan. Ang sagot ay magaling pagkabansa. Ikalawa, tumutukoy sa namumuno o nagsasaayos ng sistema at nagpapatupad ng batas. Ito ay ang pamahalaan. Ikatlo, ito ay ang katayuan at kalagayan ng isang tao at bayan kung saan ang mamamayan ay pinamamahalaan ng sarili. Ito ay ang mahusay kasarinlan. At ang panghuli,
Ito ay puwersa na nagbibigkis at nagbubuklod sa mga mamamayan tungo sa pagkakaisa at ito ay ang mahusay nasyonalismo. Magaling klase at inyong natutunan ng ating naging talakayan. Bilang pagtatapos ng ating talakayan, tandaan natin ang katagang too much of anything isn't good for anyone. Ang lahat ng sobra ay nakasasama. Kung kaya't kapag ang mga tao ay hindi nagkakaroon ng disiplina at hindi sumusunod sa batas ng isang bansa, ay nagkakaroon ng problema. Ang sobrang kalayaan ay nagdudulot ng malaking problema. Kung kaya tandaan natin bilang mamamayan ng bansang Pilipinas, marunong tayong sumunod sa ating pamahalaan upang mapagtibay ang ating kasarilan at mapatunayan ang ating pagkabansa. At para sa mas maunlad na kaalaman sa ating naging talakayan patungkol sa konsepto ng nasyonalismo, kasarilan at pagkabansa, narito ang mga sanggunian na maaari ninyong gamitin upang higit ninyong mapaunlad ang inyong nalalaman. Hanggang sa muli, paalam!